Kung na ilong, pugong long. Tumakas kinaya dito sa skin. Hindi ko nga kuya ilong. Ano yan? Matamis. Durung lang, mula mo kasi dudong. Okay dong. Arayan mo na. Alert to si Dodo. Alert. Magandang araw mga ka-farmers, mga kapobre, no? For today's video, dito po tayo sa farm ng watermelon kung saan dito po yung mga farmers ay nag-harvest po sila ng watermelon. Ito po ay sa first harvest po nila. Sasaksihan natin mga ka-farmers kung ano yung proseso sa pag-harvest ng watermelon dito sa aming barangay sa sitio ng Buwan-Buwan, Lapas, Bayabas, Surigao del Sur mga ka-farmers, no? So titingnan natin kung ano yung proseso sa pag-harvest nila bawat isang bunga ng watermelon mga ka-farmers. Ayan kung paano pa yung proseso ng pagpipitas. Ayan yung mga farmers, mga farmers, no? Andun sila sa unahan, no? So pupunta natin kung ano yung proseso ng pag-harvest nila para sa ganun ay makahingi tayo ng libreng watermelon mga ka-farmers dahil mainit ang panahon ngayon. Tara! Ayan ang mga kapobre, no, mga ka-farmers. Ayan ang mga hina-harvest nilang watermelon. Nilalagay nila sa gilid para naman ay madaling ikarga sa tractor mga ka-farmers yan. So iniisa-isa nila yan mga ka-farmers. Dapat may partner yung isang tag-harvest, yung taga-putol ng bunga, tapos papasa doon sa isa para may lagay doon sa gilid kasi para madali yung trabaho nila mga ka-farmers. So ganyan ang kanilang proseso sa pag-harvest mga ka-farmers. Kailangan na marami ang tauhan sa pag-harvest nito kasi yung pagputol nito ay kailangan ay expert ka na hindi madadamage yung ibang puno ng watermelon mga ka-farmers. Ayan, ito yung ibang grupo naman. Ayan, tulong-tulong sila mga ka-farmers. Kailangan marunong kang sumalo kung pinapasa sa'yo rin tulad ng ganyan mga ka-farmers. Sobrang bigat dahil 13 kilos yan. Yan. Oh, di ba? Ang saya-saya pag may tanim ka ganito sa isang farm. Pag nag-harvest na, yan. Talagang expert kayo diyan mga farmers para hindi naman madadamage yung ibang puno dahil may second cropping pa yan mga Yan farmers. guys, itong watermelon na to nasa 13 kilos. Isang 13 kilos guys. isang Sobrang laki. malaking watermelon mga farmers. Sobrang bigat yan. Grabe, giant Yung watermelon yan mga ka-farmers. 12 kilos yan mga farmers. Ang buhay ng isang magsasaka kung magtiyaga ka lang sa pagtanim. At kung may tawag nito, financing ka mga farmers. Dahil pag may financing ka, may maaani ka naman talaga. Dito sa aming probinsya, ganun ang buhay ng isang farmers. Yan. Diba? So mga farmers yan, ganyan nila kinaingatan yung bunga para hindi madadamage. Dahil pag madadamage po ito mga ka-farmers ay reject na po ito sa kanilang buyers. Kailangan ganyan, talagang tulong-tulong sila para hindi madadamage yan mga ka-farmers. Upang sa ganun ay madaling ikarga yan sa tractor mga ka-farmers. Maya-maya kasi darating yung tractor na taga-karga. Maya na may hinihila-hila siyang karumata sa tinatawag namin dito mga ka-farmers. Ibang grupo yung taga-karga mga ka-farmers na nahakot-hakot nila doon sa may highway. Kasi medyo malayo-layo mga ka-farmers yung nilalagyan nito para magaling ikarga sa ringdan ng buyer. Yan. Yan sila. Dumating na yung tractor mga ka-farmers. Maghahakot nga. Tulong-tulong sila mga ka-farmers. Ang ganda pag mas mga ka-farmers, no? Na tulong-tulong sila para hindi ma-damage yung bunga upang sa ganun ay hindi madadamage at hindi maging reject sa mga buyers, mga ka-farmers. Ang presyo po nito mga ka-farmers ay 22 pesos bawat isang kilo. So sa 10 kilo sa isang piraso mga ka-farmers ay 240 240
200 sa 10 kilo sa tag 20 yes, tag 200 ang isang buo, isang pirasong mga farmers talaga. Tawag ito isang bunga ng watermelon mga farmers. So ganun kamahal ang presyo sa bintahan niyan mga farmers sa merkado ng watermelon, dahil ito daw ay dinadala sa Maynila at saka sa Cebu mga farmers. So ganyan lang dito mga farmers sa aming probinsya. Kapag may financing ka, ganyan sila kumikita ng watermelon dito mga farmers. Ayan mga farmers, no, ayon po dito sa mga farmers, itong pag-harvest pala ng watermelon na ito ay 2 beses lang daw ito i-harvest. Hasta ngayon ay unang harvest nila. Yung pangalawa, the other day naman daw nila gagawin, dahil itong ano po nila, watermelon ay naatake po ito ng fungus. Ayan, medyo sira-sira yung dahon niya. So kumbaga, yung pangatlong harvest na mga ka-farmers ay hindi na nila magawa dahil sa medyo maliliit na daw yung ibang bunga nito. Saka dahil sa atake ng fungus mga ka-farmers, sira na yung dahon ng mga watermelon, kaya hindi na siya makapagbigay ng magandang supplement sa kanyang bunga mga ka-farmers. Yan. So malaking pera dito mga ka-farmers bilang isang magsasaka kung magtanim ka dito, dahil dito sa amin mga ka-farmers ay walang expert dito, kaya yung nagtatanim dito yung mga dayong mga farmers, no, nagmula sa ibang lugar dito sa Caraga region mga ka-farmers, no. Kaya ito pinapaupahan lang ito ng kapitbahay namin na farmers din para kumita siya sa second cropping, dahil hindi siya nagtanim ng palay at saka gulay mga ka-farmers. Kaya ito ang resulta ng pagtatanim ng watermelon, ganito kalaki. Kasi ang kinukuha lang nila dito mga ka-farmers ay yung mga regular size lang, dahil ito ay dinadala sa Cebu at saka Maynila mga ka-farmers. Yan, di ba? So ito bilang isang farmers, no, ay sana ay may mga teknisyan tayo na magtuturo dito sa aming lugar, para naman sa ganun ay kaming mga farmers dito sa aming lugar sa Barangay La Paz, Bayabas del Sur ay matutong magtanim ng watermelon mga ka-farmers. Sana po. Dito naman mga ka-farmers, no, kung makikita ninyo itong ilog na ito, dito sila kumukuha ng supply ng tubig para sa kanilang pagkakatubig ng watermelon. Dahil mga ka-farmers, hindi talaga pwede na wala kayong supply ng tubig sa pagtatanim ng watermelon, dahil hindi ito lalaki mga ka-farmers kung hindi kulang kayo sa pagpatubig. Yan, ganyan kalaki sila mga ka-farmers. So kaya talagang kailangan mong planuhin kung magtatanim ka ng watermelon mga ka-farmers, no? Saka hindi rin pwede na magtanim ka ng watermelon na tagulan mga ka-farmers, dahil kung sobrang tubig naman ay mabubulok yan mga ka-farmers. So kailangan control lang talaga dito sa pagpatubig mga ka-farmers. Kaya ganyan ang bunga mga ka-farmers, no? So andito na mga ka-farmers, dumating na sa may highway, gilid ng highway, kasi dito nila ini-imbak itong mga produkto nila mga ka-farmers, dahil maya-maya hapon daw ay may kuha na kukunin ito ng mga buyers na mula sa Maynila. Ibabiyahe ito mga ka-farmers na gamit ng wing van na sasakyan mula dito sa aming probinsya, dahil ito tungo ng Maynila at saka sa Cebu. Ganyan na mga farmers ang produkto dito dinadala sa malayong lugar. Yan, tulong-tulong din sila dito mga farmers, no, sa kabilang grupo, para hindi naman madadamage yung bunga. Matamis. Dudong lang, mula mo kasi dudong. Okay, dong. Arayan mo na. Alert to si Dodo. Alert.
tol. Diyan lang, tol. Sukas ng pagasok mo ini. Lagi? Sukar. Oo, ba? Balik. Tilaw daw. Yan, dito ah. Ato sa itong mga Yan. Ay, gabi yan dito sa tindahanan. Paano ba kung saan pa? ay, kasama mo ini. Mahalan.